Magandang araw, teachers! Panoodin ang video para makuha ang 4 na digits code na gagamitin para ma-download ang PowerPoint at lesson plan. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang napag-aralan natin noong mga nakaraang session. Napag-usapan natin ang iba't ibang isyung pang-ekonomiya, ang mga sanhi at epekto nito, at ang mga posibleng solusyon. Ngayon naman, pagsasama-samahin natin ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pagsusuri ng isang tunay na isyung pang-ekonomiya. May tanong muna ako sa inyo. Ano sa tingin ninyo ang economic issue na may pinakamalaking epekto sa inyong pamilya? Maaari itong pagtaas ng presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, o anumang problemang nararanasan ninyo sa araw-araw. May gustong magbahagi? Ngayon naman, isipin ninyo ang sitwasyong ito. Tumaas ang presyo ng bigas sa loob ng 2 buwan. Sa tingin ninyo, ano kaya ang dahilan nito? Bakit nangyari ang pagtaas ng presyo? Kapag tumaas ang presyo ng bigas, sino ang unang naaapektuhan? Ano ang magiging epekto nito sa mga pamilya, sa mga negosyo, at sa buong ekonomiya ng bansa? Anong isyong pang-ekonomiya kaya ang ipinapakita ng sitwasyong ito? Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano magsuri ng isang isyong pang-ekonomiya. Hindi sapat na alam lang natin ang problema. Mahalaga ring malaman kung bakit ito nangyari, ano ang epekto nito, at paano ito maaaring masolusyonan. Ang unang hakbang ay tukuyin ang isyu. Tanungin natin ang ating sarili, ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang mga taong direktang naaapektuhan ng problemang ito? Pagkatapos nito ay tukuyin ang sanhi. Maaaring ang dahilan ay mula sa loob ng bansa o maaari ring mula sa mga pangyayaring nangyayari sa ibang bansa. Mahalaga na matukoy natin ang pangunahing dahilan upang mas madaling makahanap ng angkop na solusyon. Sunod ay alamin ang epekto. Hindi lang isang sektor ang naaapektuhan ng economic issues. Maaaring maapektuhan ang mga pamilya dahil tumataas ang gastusin. Maaari ring maapektuhan ang mga negosyo dahil tumataas ang gastos sa produksyon. At sa huli, naaapektuhan din ang ekonomiya ng buong bansa. Pagkatapos malaman ang epekto, isipin naman natin ang mga posibleng solusyon. Ano ang maaaring gawin ng pamahalaan? Ano ang maaaring maitulong ng pribadong sektor? At bilang mga mamamayan, ano ang maaari nating gawin upang makatulong sa paglutas ng problema? Hindi rin sapat na basta tayo maniwala sa mga nababasa natin. Mahalaga ring suriin kung saan nanggaling ang impormasyon. Ang primary source ay direktang pinanggalingan ng datos gaya ng ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA. Samantalang ang secondary source ay mga balita, artikulo o iba pang paliwanag na gumagamit ng datos mula sa primary source. Bilang responsableng mamamayan, dapat nating tiyakin na mapagkakatiwalaan ang ating mga sanggunian. Tingnan natin ang isang halimbawa. Ang issue ay pagtaas ng presyo ng bigas o inflation. Batay sa datos ng PSA at sa mga balita, isa sa mga dahilan nito ay kakulangan ng supply at pagtaas ng presyo ng langis. Dahil dito, mas mahal ang mga bilihin, kaya nahihirapan ang mga pamilya. Tumataas din ang gastos ng mga negosyo, kaya naaapektuhan ang produksyon. Kapag nagpapatuloy ito, bumabagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Ano naman ang maaaring gawin? Ang pamahalaan ay maaaring magpatupad ng mga programang tulad ng Kadiwa Stores, suportahan ang mga magsasaka, o mag-import ng bigas kung kinakailangan. Ang pribadong sektor naman ay maaaring tumulong sa pagpapanatili ng tamang presyo. Bilang mamamayan, maaari tayong maging matalinong mamimili at iwasan ang pag-aaksaya ng pagkain. Ngayon ay kayo naman ang magsusuri. Hahatiin ko kayo sa mga pangkat. Bawat grupo ay pipili ng isang isyung pang-ekonomiya tulad ng inflation, unemployment, poverty, income inequality, agricultural decline, o high national debt. Gagamitin ninyo ang analysis chart. Tukuyin ang issue, humanap ng primary at secondary source, alamin ang sanhi, ilahad ang epekto nito sa sambahayan, industriya, at ekonomiya, at pagkatapos ay magbigay ng mga posibleng solusyon mula sa pamahalaan, pribadong sektor, at mga mamamayan. Gawin ninyo itong malinaw at malikhain gamit ang Manila paper.
Maaari kayong gumamit ng mga icon, arrow, at mahahalagang salita upang madaling maunawaan ang inyong presentasyon. Bawat grupo ay magkakaroon ng 3 hanggang 5 minuto upang ipaliwanag ang kanilang ginawa. Maaaring pareho ang issue ngunit magkaiba ang pananaw o solusyon na kanilang naisip. Ngayon ay pag-usapan natin. Sa lahat ng economic issues na ating natalakay, alin sa tingin ninyo ang pinakamahirap lutasin? Bakit? Ano ang natutuhan ninyo tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng datos at ebidensya sa pagsusuri ng mga isyung pang-ekonomiya? Bilang pagtatapos, nais kong pag-isipan ninyo ito. Ano ang isang simpleng hakbang na maaari ninyong gawin sa inyong tahanan o komunidad upang makatulong sa paglutas ng isang economic issue? Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok, klase. Sana ay natutuhan ninyo na ang bawat isyung pang-ekonomiya